Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Good Better News, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NDS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHD. Naray si Mayan. At Kisses Para sa Hubson. DZRH, una sa Pilipinas. una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay, Dea
Leo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pilipinas ang ating oras, 3 minuto makalipas ang alas 9 ng gabi. Sabado na naman. Tuwing Sabado, dapat sa pool ang pinag-uusapan at balitaan. Heto na ang programang Sa Pool, ang mga balita at diskusyon sa mga napapanahong isyu. DZRH Sa Pool, Sabado, kasama si Kyle Bulias. Sa Pool, Sabado. Sa Pool, Sabado. Sa Pool, Sabado. Sa Pool, Sabado. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao sa ulo ng ating mga balita. Sa Pool, Sabado. 18 anyos na lalaki patay sa sunog sa Baseco Compound sa Maynila. Sa Pool, Sabado. Bagyong Domeng lumakas pa bilang typhoon. Pag-asa idineklara na ang pagpasok ng habagat season. Sa Pool, Sabado. Malakihang rollback sa mga produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo. Sa Pool, Sabado. Planong maritime border talk ng Pilipinas at Japan, tinawag na ilegal ng China. Sa Pool, Sabado. Noel senaryo sa 2028, walang legal na basihan ayon sa COMELEC. Sa Pool, Sabado. Inflation ngayong buwan ng Mayo, posibleng umabot sa halos 8% ayon sa Bangko Sentral. Sa Pool, Sabado. 38 Pinoy na naka-quarantine dahil sa hantavirus. Maayos na ang kondisyon ayon sa Department of Health. Sa Pool, Sabado. At higit 200,000 tupad workers ide-deploy para sa Brigada Eskwela. Sa Pool, Sabado. Yan ho ang ating headlines ngayong Sabado ng gabi. Dito ho sa programang Sa Pool Sabado, ako po ang inyong makakasama. Sa isang oras sa balitaan at diskusyonan, ito ho si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pool, Sabado. Sa detalye ho ng ating mga balita. Patay ang isang 18 anyos na binata sa sunog na sumiklab sa Block 1 Dubai. Diyan ho sa Baseco Port Area sa lungsod ng Maynila. Ayon sa Baseco Satellite Office, kinilala ang biktimang si Karim Montes Natividad. Pero hindi pa tiyak sa ngayon ang sanhi ng kanyang pagkasawi. Maliban sa naturang casualty, wala naman naitalang nasaktan sa sunog na sumiklab kaninang alas 11:26 ng umaga. Umabot pa sa ikatlong alarma ang sunog bago ito tuluyang naapula kaninang mag-aalauna ng hapon. 85 pamilya o 340 individual ang nawalan ng tirahan kung saan 61 kabahayan ang napuruhan sa sunog. Patuloy pang iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng apoy. Sa Pool, Sabado. Samantala, lumakas pa bilang typhoon ang Bagyong Domeng habang kumikilos ito sa Philippine Sea. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng bagyo sa layong 815 kilometro mula po yan sa silangan ng Northern Luzon. Taglay nitong lakas ng hangin aabot sa 120 km per hour malapit sa sentro at bugsong umaabot sa 150 km per hour. Kasalukuyan itong kumikilos pahilagang kanluran sa bilis naman na 20 km per hour. Sa ngayon, wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Pero ayon ho sa Pag-asa, nagdudulot ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa bansa ang trough o yung buntot ng bagyo. Bukod po dito, hinahatak din ng bagyo ang hanging habagat na siya namang magpapaulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Partikular ho dyan sa Southern Luzon, gayon din ang mga bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa Pool, Sabado.
Kaugnay po ng balitang yan, opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng habagat season ngayong araw ng Sabado. Ayon sa Weather Bureau, ang deklarasyon ay batay sa pag-iral ng Southwest Monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng Pilipinas at ang pagkakabuo ng isang tropical cyclone sa Philippine Sea. Isa sa mga senyales ng nalalapit ng panahon na tag-ulan, kaya asahan na ang paminsan-minsan hanggang sa madalas na mga pag-ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Gayunpaman, maaari pa rin magkaroon ng monsoon breaks o pansamantalang paghina ng habagat kung saan mababawasan o mawawala ang pag-ulan sa loob ng ilang araw o ilang linggo. Sa Pool Sabado. 8 minuto makalipas ang alas 9 ng gabi, good news po sa ating mga motorista. Inaasahang magkakaroon ng malakihang tapias presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, posibleng pumalo ng 9 pesos hanggang 10 pesos ang rollback sa kada litro ng kerosene. Maaari naman maglaro sa 7 pesos hanggang 8 pesos ang mababa sa sa presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 4 pesos naman ang rollback sa kada litro ng gasolina. Ang naturang price adjustments ay bunsod na nagpapatuloy na usapang pangkapayapaan sa pagitan ng bansang Amerika at Iran. Sa Lunes, i-aanunsyang pinal na oil price adjustment na ipinatutupad tuwing araw ng Martes. Sa Pool Sabado. Sa iba pa natin mga balita, mariing tinutulan ng bansang China ang desisyon ng Japan at Pilipinas na simulan ang negosasyon kaugnay ng pagtatakda ng maritime boundary sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa pamahalaan ng China, ilegal at walang bisa ang planong usapan tungkol sa paghahati ng exclusive economic zone at continental shelf sa karagatang nasa pagitan nila. Matatandang inanunsyo ng Japan at Pilipinas ang pagsisimula ng formal na negosasyon para sa delimitasyon ng maritime boundary kasabay ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Tokyo at pakikipagpulong nito kay Japanese Prime Minister Sanai Takaichi. Maring iginiit ng Beijing na mayroon itong eksklusibong karapatan sa exclusive economic zone at continental shelf sa mga karagatang nasa silangan ng bansang Taiwan. Sa Pool Sabado. Samantala, mariing itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang alegasyong isinusulong ng administrasyon ng charter change upang mapalawig niya ang termino ng mga kasalukuyang opisyal ng pamahalaan. Sa panayam ng media kay PBBM sa bansang Japan, sinabi ng Pangulo na ang naturang pahayag ay isang perpektong halimbawa ng fake news. Kasabay nito, pinayuhan niya ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos na suriing mabuti ang pinanggagalingan ng kanyang impormasyon. Nauna nang sinabi ni Senator Amy na may mga plano umano ang administrasyon at ilang kaalyado nito sa Kongreso na amyendahan ang 1987 Constitution upang mapahaba ang termino ng mga incumbent officials hanggang sa taong 2031. Gayunman, iginiit ni Pangulong Marcos na wala siyang naging pag-uusap o anumang talakayan hinggil sa charter change. Samantala sa social media post, gumanti naman si Senadora Amy at sinabing ang Pangulo umano ang nakatanggap ng maling impormasyon mula sa kanyang mga tauhan. Samantala pinabulaanan din ng ilang senador ang alegasyon ng no election scenario at tinawag na propaganda ang naturang mga pahayag. Sa Pool Sabado. At kaugnay po ng balitang yan, walang legal na basehan ang no-else scenario sa ilalim ng kasalukuyang batas. Ito ang binigyang diin ni Commission on Election Spokesperson, Attorney John Rex Laudianco, kasunod ng ugong na target na no-else sa 2028. Ayon kay Laudianco, wala sa batas ang binanggit ni Senator Amy Marcos ukol sa posibleng pagkansela ng susunod na pambansang halalan. Aniya, batay sa Section 7 at mga transitory provisions, obligadong isagawa ang halalan tuwing ika-6 na taon, partikular na sa ikalawang Lunes ng buwan ng Mayo. Dagdag pa ng opisyal, nakasaad sa Article 6 na kailangan ng regular na botohan para sa mga miyembro ng Kongreso kabilang ang Kamara de Representantes at ang Senado. Sa Pool Sabado.
Pinabulaanan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga ulat na may balak umano siyang sibakin sa pwesto si DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Pangulong Marcos, wala siyang ideya kung paano lumutang ang naturang chismis na ani ay posibleng nagmula sa taong nais makuha ang posisyon na pagkakalihim ng DILG. Git ng Pangulo, ang tanging pagbabago sa kanyang gabinete ay ang pagkakatalaga kay dating Senator Francis Tolentino bilang DOLE Secretary matapos bumaba sa pwesto si dating Secretary Benny Laguesma. Una rito, sinabi ng Malacanang na nananatiling mataas ang tiwala ng Pangulo kay Remulla sa kabila ng mga pambabatikos na natanggap nito dahil sa umano'y inaccurate na public pronouncement hinggil sa puganteng si Zaldico. Sa Pool Sabado. Samantala, mariingitin ang ni Pangulong Marcos na pinag-iinitan daw niya at ginagawang target ng mga kasong kriminal ang mga senador sa majority bloc. Ayon kay Pangulong Marcos, sa mga kasong inihain laban sa ilang senador sa majority bloc ay batay lamang sa naging resulta ng mga investigasyon at hindi sa kanilang political affiliations. Git ang presidente, wala itong kinalaman sa mayorya o minorya sa kapulungan, kundi nakaangkla lamang sa ginagawang pagsisiyasat ng Blue Ribbon Committee at ng mga ahensya ng pamahalaan. Kabilang sa mga kasapi ng majority bloc na nahaharap ngayon sa iba't ibang kaso, sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva na iniuugnay sa maanumalyang flood control scandal. Gayon din po si Senator Rodante Marcoleta na kinasuhan naman ng plunder dahil sa undeclared campaign donations at si Senator Bato de la Rosa na may arrest warrant mula ho sa International Criminal Court. Matatanda ang una ng inilutang ni Senator Amy Marcos ang impormasyong hinggil sa umano'y ongoing na case build-ups laban sa 13 majority senator. Sa Pool Sabado. Kaugnay ng balitang yan, nilinaw ng Sandigan Bayan na hindi pa naglalabas ng arrest warrant ang 5th Division ng Graft Court kaugnay ng kasong plunder laban kina Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manny Bonoan at sa 3 iba pa. Paliwanag ng Clerk of Court ng 5th Division, may nakabinbing mga mosyon na kailangan munang resolbahin bago magpalabas ng warrant. Samantala, sinabi ng abogado ni Estrada na si Attorney Noel Ostrea na naghain na sila ng urgent motion upang pigilan na paglalabas ng arrest warrant. Nauna na nagpalabas ng warrant of arrest ang 2nd Division ng Sandigan Bayan laban kina Estrada at Bonoan para sa hiwalay na kasong graft. Habang nakapagpiyansa na rin ng dalawa ng tig 70,000 piso para sa naturang kaso. Sa Pool Sabado. Itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang investigasyon sa flood control mess sa darating na June 4. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, pangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta na siyang vice chair ng komite ang pagdinig sa araw ng Huwebes. Git ni Cayetano, bubuo ng subcommittee para sa flood control probe at maglalabas si Marcoleta ng notices sa araw ng Lunes para sa pagpapatuloy ng pagsisiyasat. Tiniyak naman ng Senate President na magiging patas ang investigasyon, lalo tulad aniya ng publiko, nais din nilang lumabas ang buong katotohanan hinggil sa naturang kontrobersya. Sa Pool Sabado. Babalikan ho natin ang detalye ng iba pa nating mga balita. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Pilipinas ang ating oras, alas 9:16 ng gabi. Budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Falcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Falcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Falcon. Amoy nakaka-joyful. Well, nagiging car-centric sila because they're not yet, kumbaga, satisfied with our mass public transport system. Of course, lahat naman ng ginhawa, kailangan mo munang daanan yung sakripisyo. Nung nagpatupad pa ang MMDA, walang nagreklamo. Maayos. Actually, nadamay lang kami sa NCAP issue na yan because ever since naman ang MMDA standalone, kapag ang taong bayan ay ma-satisfied at ma-feel yung convenience ng mass public transport, mas kukunti ang magdadala ng sasakyan. Angel po si Angelo Pamona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Sa Pool Sabado. 19 na minuto makalipas ang alas 9 ng gabi. Bago lamang ho sa detalye ng ating mga balita, labas po muna tayo ng ating himpilan. Sapagkat dyan ho sa Kamanava area matraffic. Dahil daw ho sa mga ginagawang proyekto sa kalsada na sinabayan pa ng malakas na mga pag-ulan. Alamin natin ang update mula kay RH23 Edwin Duque. Edwin, magandang gabi. Kyle, biglang bumuhos yung kalat-kalat na pag-ulan at medyo may kalakasan kasabay ng malakas na hangin. Pero agad namang natigil dito sa bahagi ng Caloocan at Malabon. Pero yung patungo ng Valenzuela ay ang ulan kasi hindi sabay. Bumagsak sa Caloocan, papunta ng Maynila, may papuntang parang pag nahinto sa parting Caloocan, tapos doon naman sa parting doon naman ang lumalakas, kaya hindi sabay. At sa ngayon nga may mga pakidlat-kidlat pa, pero hindi naman sa ganong lumakas na, no? At ang naging lang epekto nito yung mabigat na daloy ng trapiko dahil yung sabay-sabay na ginagawa sa kalsada ng Maynila tulad ng magre-repair ng mga koneksyon sa ilalim ng lupa. Kaya itong araw sinabayan pa ng mga volume yung mga sasakyan dahil itong kaban ng 10th Avenue, ang Mabini Street ay nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko mula pa kaninang hapon hanggang sa mga oras nito. Habang itong kaban naman ng northbound ng MacArthur Highway hanggang sa Bulacan ay isa rin sa naging dahilan dahil dun sa ginagawa pa rin konstruksyon ng Maynila sa mga kalsada. At dahil araw ng Sabado, sabay na uwi, kaya volume pati mga sasakyan, kaya kailangan haba-habaan pa yung pasensya para doon sa nararanasan bigat ng daloy ng trapiko hanggang sa mga oras na ito. Sa ibang parte naman ng Bulacan ay bumusta rin yung ulan habang makikita rin natin yung itim na kalangitan sa bahagi ng Maynila at dito sa bahagi ng Quezon City. RH23 Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH23 Edwin Duque. At kanina nga naglabas pala ng thunderstorm advisory ang DOST Pag-asa
Dito ho sa Metro Manila, particular nga dyan sa bahagi ng Quezon City, Marikina at Malabon, Navotas, Valenzuela, Caloocan, Pasig, as well as dito ho sa lungsod ng Maynila, San Juan at Mandaluyong. So ayun ho sa ating mga kababayan na nasa biyahe po sa mga oras na ito o may plano hong lumabas sa kanilang mga tahanan, maghanda na ho kayo ng panangga sa ulan sapagkat posible pong maranasan ang malakas na buhos na mga pag-ulan na may kasamang mga pagkidlat at pagkulog, gayon din ang malalakas na hangin. Yan ho ang latest mula dyan sa Kamanava. Maraming salamat, Edwin Duque. Sa Pool Sabado. Samantala, posible pong tumaas ang inflation rate ngayong buwan ng Mayo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, may posibilidad na pumalo ang inflation sa pagitan ng 7.1% at 7.9%. Ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mas mataas na halaga ng bigas, gulay at karne. Gayon din ang paghina ng piso laban sa dolyar. Gayunman, bahagya naman umanong nabawasan ang epekto ng mga pagtaas dahil sa pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo kamakailan, mas murang presyo ng isda at bahagyang pagbaba ng singil sa kuryente. Noong April 2026, naitalang inflation ng bansa sa 7.4%, mas mataas kumpara sa target ng pamahalaan na 2 hanggang 4% lamang. Sa Pool Sabado. Sa iba pang mga balita, deklarado ulit ang yellow alert sa Visayas Grid ngayong araw ng Sabado. Ayon sa Department of Energy, nagsimula ito kaninang alas 5 ng hapon hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Pumalo na sa 2,454 megawatts ang peak demand sa grid, pero nasa 2,581 megawatts lamang ang available capacity nito. 13 planta ang nasa forced outage simula entrada nitong Mayo, habang 12 naman ang nag-ooperate lamang sa limitadong kapasidad. Sa Pool Sabado. Nasa maayos na kondisyon ang 38 Pilipinong isinailalim sa quarantine sa the Netherlands dahil sa hantavirus outbreak dyan ho sa barkong MV Hondius. Ayon sa Department of Health, ayon kay DOH Undersecretary Albert Domingo, wala ni isa sa mga Pinoy ang nahawaan ng sakit. Tatagal lang hanggang sa kalagitnaan ng Hunyo ang 6 na linggong quarantine ng mga tripulante. Samantala, may ilang crew members na magpapatuloy sa trabaho matapos ang kanilang quarantine, habang ang iba naman ay posible umanong magpa-repatriate. Sa Pool Sabado. Samantala, target ng Department of Labor and Employment na mag-deploy ng 240,000 tupad workers para po tumulong sa pagsasaayos sa mga classroom sa 5,000 paaralan sa buong bansa simula ho sa araw ng Lunes, June 1. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na kasabay ito ng Brigada Eskwela na paghahanda para sa nalalapit na pasukan. Ang target po namin initially ay 5,000 eskwelahan sa buong Pilipinas. 239,891 classrooms. Ganong kalawak po yun. So, simultaneous po ito sa darating na Lunes. So, meron tayong 240,000 beneficiaries na mabibigyan ng pansamantalang trabaho habang hinahanda po yung ating mga silid paaralan. Kasama sa pinalawak na tupad program sa mga eskwelahan ang pagpipintura, paglilinis at pagsasaayos ng mga pasilidad. Gayon din na iba pang maintenance work katuwang ang Parent-Teacher Association. Ayon kay Tolentino, ang naturang hakbang ay pagpapasigla na rin ng lokal na ekonomiya at pagpapalakas sa Brigada Eskwela. Sa Pool Sabado. Kakaunti lamang ang mga aktibong labor inspectors ngayon sa bansa at hindi kakayaning ma-monitor na nasusunod ang labor standards ng mga kumpanya. Sa panayam pa rin ng programang Special on Saturday, sinabi ni Labor Secretary Francis Tolentino na nasa 477 lamang ang mga inspector sa buong bansa. Kaya naman, nais si Tolentino na makapag-train pa ang TESDA ng mga batang inspector na makatutuwang nila para sa mas epektibo at mas mabilis na pagsusuri sa working conditions
ng mga manggagawa. Narito muli si Secretary Francis Tolentino. Kasi meron din silang healthcare training, caregiving training, meron silang alam sa construction. So sabi ko, kung makaka-provide kayo from the TESDA side ng skilled na ite-train din na mga 200 na kabataan, ay malaking dagdag yun sa hanay ng labor inspector, sasanayin na lang namin. So nangako siya, napag-usapan namin ng ganon. So from the TESDA side, na bahagi din ng Dole family, ay makakakuha kami ng 200 na kabataan na aming sasanayan na maging labor inspectors. Sa Pool Sabado. Sa iba pa nating mga balita, 7 sa bawat 10 Pilipino ang pabor sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Octa Research Founder at President Professor Ranjit Rai, ito ang lumabas sa kanilang pinakahuling pag-aaral. Pero nilinaw nito na ang suporta ng publiko ay hindi nangangahulugang pabor agad ang mga ito sa pagkondena sa pangalawang Pangulo, kundi pagsuporta sa isang maayos at patas sa proseso ng impeachment. Aniya, iba-iba ang pananaw ng mga Pilipino sa usapin at may mga naniniwalang mahalaga ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan, habang ang iba naman ay nais na mabigyan ng pagkakataon ang Vice Presidente na maipaliwanag ang mga paratang laban sa kanya. Lumabas din sa pag-aaral na mataas ang kamalayan ng publiko sa impeachment process, kung saan 87% ng mga respondent ang nagsabing alam nila ang naturang impeachment process. Sa Pool Sabado. At kaugnay po ng balitang yan, naghahanda na ang House Prosecution Panel na magharap ng hanggang sa 25 testigo para po yan sa impeachment trial laban kay Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, kabilang sa mga testigo ang ilang opisyal mula sa Department of Education at Office of the Vice President na itinuturing na hostile witnesses. Plano rin ng prosekusyon na hilingin sa Senado ang pagpapalabas ng subpoena para mabuksan at masuri ang mga bank records ni Duterte. Anila, hindi na ipresenta sa mga pagdinig sa Kamara ang mga dokumento ng bangko at testimonya ng mga opisyal ng bangko dahil sa mga limitasyon sa Bank Secrecy Law. Sa mga naunang pagdinig, sinabi ng mga investigador na umabot sa humigit kumulang 6.7 billion pesos ang naitalang covered at suspicious transactions na may kaugnayan kina Duterte at ng kanyang asawa mula noong 2006 hanggang 2025. Kabilang sa mga reklamong nakasaad sa Articles of Impeachment, ang umano'y paglabag sa konstitusyon, graft and corruption, betrayal of public trust, panunuhol, at iba pang mabibigat na kaso. Sa Pool Sabado. Yan na ho ang kabuuan ng ating balitaan. Sa pangalan ho ng buong pwersa ng DZRH News, ng ating radio at television tech. Ako po si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa Pool Sabado. Magbabalik ho ang ating programa. Pilipinas ang ating oras, eksakto yung punto. 9:30 ng gabi. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield.
Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Research TV, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Oras sa buong Pilipinas, 34 na minuto makalipas ang alas 9 ng gabi. Sa Pool Sabado. Sa Pool Sabado. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Isang maulang gabi sa iba't ibang panig ng Metro at Mega Manila. Kamusta ho ang ating mga kababayan? Nakaranas na ba kayo ng kahit papano ng malamig na panahon, malamig na simoy ng hangin? Kanina ho, inanunsyo po ng Pag-asa na opisyal na nga pumasok ang habagat season. So sa mga kababayan ho natin na mula sa mga lugar na pumapalo sa dangerous level, kung hindi ako nagkakamali, mayroong isa sa Borongan, Eastern Samar, pumalo pa sa dangerous o extreme danger levels ng heat index. So ayan ho ang sitwasyon, kalagayan ng ating panahon sa ngayon. Sinabi ho ng Pag-asa na bagamat habagat season na, kakaumpisa pa lang ho. Tayo po ay nasa transition phase pa lamang ng papunta sa rainy season. Ibig sabihin hindi pa rainy season, pero i-expect na ho natin na dumadalas na ang mga pag-ulan. Pero wag ho kayong magtataka kung may mga panahon, may mga pagkakataon na biglang parang hindi naman habagat season. Bakit ang init pa rin? Bakit maaliwalas at napaka-clear ng ating kalangitan? Dahil ho meron hong sinusunod na pamantayan ang Pag-asa. So na-meet na ho natin yung criteria para i-declare ho nila officially na habagat season na nga. Pero hindi pa po nami-meet yung criteria para ideklara na rainy season na. Ibig sabihin, kailangan mas dumalas pa yung mga pag-ulan na nararanasan sa bansa sa loob ng isang linggo. At i-expect ho natin siguro by first week ng June hanggang by mid ng second week, posible ho yan ideklara na yung rainy season. At syempre, kaakibat ho ng pagpasok muli ng habagat at rainy season, ano nga ba ang
ini-expect natin. Ano ba yung kalimitang nangyayari, madalas na nangyayari kapag bumuhos na ang malakas na ulan, kahit nga hindi malakas yung ulan eh. Ano nangyayari? Mga pagbaha. Diba, lumalabas yung na-expose muli yung mga hindi kagandahan na mga flood control projects sa inyong mga lungsod. Diba, nito lamang nakaraang mga few weeks ago, diba, inulan bigla ang Metro Manila. At sa bahagi ho ng Quezon City, naging malakas yung mga pagulan. In fact, sa kasalukuyan, malakas ho ang ulan ngayon. Nakikita ho ninyo sa cameras ng MMDA. Yan ho yung real time. So bahagi ho sa Commonwealth, nagiging masikip na ang daloy ng trapiko. At nakikita ho natin na malakas yung buhos ng ulan ngayon. Katulad ho ng binanggit natin kanina, may nakataas ho na thunderstorm advisory ang Pag-asa dito po sa Metro Manila. So dahil nga ongoing na yung mga pagulan, i-expect ho natin na posible itong tumagal ng hanggang 2 oras at makaapekto sa mga karatig na syudad at lalawigan. Mamaya ho makikibalita tayo sa MMDA Metro Base para sa mas detalyadong paliwanag ng kasalukuyang sitwasyon ng mga kalsada ngayon dito sa Metro Manila. Pero again, kapag habagat ang pinag-uusapan, di ba, isa lang naman agad ang pumapasok sa isipan nating mga Pilipino, di ba? Yan yung mga, anong tawag dyan? Yung flood control projects. Diba, kailan ba yan na unang iniungkat? Bagamat matagal na yung nararanasan. Diba nga, yan nga yung laging simbolo kapag pinag-uusapan natin yung Filipino resilience. Mga bagyo at yung mga nararanasang epekto ng bagyo tulad ng mga pagbaha, landslide. Pero noong 2025 lamang sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos, nag-boom. Mas lalo siyang napag-usapan. Hindi lamang yung mismong pagbaha, yung rason kung bakit nga ba binabaha ang Pilipinas, kung bakit sa tagal-tagal na nararanasan natin yung mga ganyang pagbaha. Alam naman ng mga eksperto yan, ng mga opisyal ng pamahalaan na ang Pilipinas daanan ho talaga ng bagyo kasi nakaharap ho tayo sa Pacific Ocean. Tayo ho ay malapit sa equator o yung linya, yung imaginary line na naghahati sa gitna sa ating mundo. Kapag nasa equator ang bansa, tropical country ho tayo. At kapag tropical country, madalas ho talaga tayong inuulan. Pero hanggang sa kasalukuyan, 2026 na ho, problema pa rin natin ang mga pagbaha. Diba, napakaganda ho ng timing sapagkat pasukan na ho sa susunod na linggo. Next week, pero umpisa na ho ng paghahanda ng Department of Education. At dahil nga ibinalik sa buwan ng Hunyo ang pasukan, i-expect na ho natin. Hindi ho tayo nagpapaka-pessimistic, Ang sinasabi ho natin yung realidad ng buhay. Yung, ano ba yung kasalukuyang nangyayari sa bansa. At kapag hindi ho handang-handa ang mga paaralan, mga lokal na pamahalaan, expect ho natin na kapag umulan lamang ng konti, siyempre tataas ang tubig. Kapag tumaas ang tubig, suspendido na naman ang pasok ng mga bata. At kapag nagtuloy-tuloy yung mga class suspension, i-expect ho natin na apektado ang kalidad ng kanilang edukasyon. So kabit-kabit ho yung ganyang issue, Kaya hindi natin masisisi yung mga Pilipino grabe mag-rant sa social media. Diba? Grabe na lamang sila kung makapaglabas ng kanilang hinanakit tungkol sa kapalpakan, diba? Tawagin na natin kapalpakan kasi yun naman talaga yun tungkol sa mga flood control projects ng pamahalaan. Bagamat mas naging proactive ngayon, especially sa ilalim ng leadership ni DPWH Secretary Vince Dizon, of course, under pa rin niya ng directive ni Pangulong Bongbong Marcos
na paghandaan yung nalalapit na panahon ng tag-ulan. So yung mga flood control projects, pinasisilip ho yan sa DPWH at sa kanilang mga regional offices. Tignan kung, of course, number one, kung nag-e-exist ba at nasa tama ba yung timeline, kumbaga yung progress, nasusunod ba? At higit sa lahat, kung epektibo ba ang flood control project na ito. Kamakailan lamang nakapanayam ho ng DZRH si Secretary Vince Dizon kung saan nag-inspeksyon sila dyan sa bahagi ng Pampanga. Ganyan din ho sa Davao City, pinasilip dyan yung mga nangyaring pagbaha, yung nangyaring pagguho ng isang tulay dyan. Gayon din yung in-inspection din mismo ni Pangulong Bongbong Marcos dyan ho sa bahagi pa rin ng Quezon City, sa Araneta Avenue. Yan, isa sa mga notorious pagdating sa pagiging bahain sapagkat kakaunting ulan lamang tumataas agad yung tubig. At napakaganda ho, napakasimple ng explanation dito ni Secretary Vince Dizon kung bakit nga ba tumataas yung tubig at kung ano ba yung mga naging hakbang nila dito. Unang-una na dyan yung syempre pagpapaganda ng drainage system dyan sa naturang lungsod at bukod ho dyan yung dredging operations na isinasagawa sa San Juan River. Dagdag pa natin dyan yung mga detention basin na itinatayo ng lungsod ng Quezon. Ngayon, napaliwanag ho ni Secretary Dizon itong mga inisyatibong ito, itong mga hakbang na ito. Ito po ay solusyon doon sa mga karaniwang mga pag-ulan. Pero kapag ang sitwasyon na ho ay dinidescribe na natin as extraordinary circumstances, katulad na ho yan ng mga kalamidad tulad ng Bagyong Ondoy, ang ayon ho kay Secretary Dizon, hindi na ho sapat yung mga ganitong hakbang. Kailangan pa ng iba pang mga proyekto para matiyak natin na makakaagapa yung mga kababayan natin dyan sa mga flood-prone area, para matiyak natin ang kanilang kaligtasan sakaling manalasa yung mga napakalalakas na bagyo. Kung naaalala ho ninyo, noong taong 2024, magkakasunod na bagyo ang nagmarcha papasok sa bansa. Diba? Iba't ibang bahagi ng bansa ang naapektuhan, magkakasunod ho yan. At talaga namang inilalantad nito. Diba? Yung Mother Nature inang kalikasan na mismo ang naglantad ng mga palpak na flood control project. So tama ho si Secretary Vince Dizon na kailangan ho ng mga proyekto na hindi lang basta kayang masolusyonan yung ordinaryo mga pagbaha at kayang makaagapay doon sa lakas ng mga pag-ulan. Kailangan yung mga proyektong ito kaya ding maibsan yung mga napakalalakas na bagyo at kalamidad. Anyway, marami pa po tayong pag-uusapan. Kung ngayon pinag-uusapan natin yung mas malawak na usapin pagdating sa panahon ng tag-ulan, yung mga usapin sa pagbaha, mga hindi magagandang flood control projects. Mamaya ho, pag-usapan naman natin yung mas maliliit pero mas malapit sa sikmura nating mga ordinaryong Pilipino. Magbabalik ho ang programang Sapul Sabado. Oras ho natin 14 na minuto na lang bago mag 10:00 ng gabi. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising
Gising sa inyong umaga, mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga 12 minutes bago ho mag alas 10 ng gabi, nagbabalik ho ang programang Sapul Sabado. Ako pa rin ang inyong nakakasama. Ito ho si Kyle Bulyas. At katulad nga ho ng sinasabi natin kanina, meron na hong napaulat na gutter deep na pagbaha dyan po sa Commonwealth, sa Evercotesco eastbound sa Quezon City. Pero nananatili pa rin itong possible sa ating mga motorista. So ingat-ingat ho sa mga kababayang natin nasa kalsada ngayon. Sana ho ay may dala kayong payong. At dahil nga malapit na ang pasukan, i-expect na ho natin na susundan ho yan ng kakaumpisa lang ng pasukan pero wala agad pasok. Sabi yan ang comment ni Carlos Miranda Jr. Umpisa pala ng pasukan, wala na agad pasok. So, nakaantabay na naman tayo sa announcement ng inyong mga lokal na pamahalaan. So hopefully mas maging maayos this time kung yung magiging announcement ng mga government agencies, especially ang Department of Interior and Local Government. Pero dahil nga nandyan na yung problema natin sa baha, proactive naman dyan ang pamahalaan. So I think kailangan maging tayo mismo, tayong mga Pilipino, especially may mga anak na maliliit na papasok na sa paaralan, maging proactive din tayo. So depende ho sa ating budget, pero sana makapag-invest din tayo sa mga panangga sa ulan. Lalo kung kayo ay nasa mga bahaing lugar. So bilahan ho natin ng maayos na bota, ng raincoat at ng payong ang ating mga chikiting. So hindi ho biro kasi kasabay ho ng problema sa baha ay yung pagtaas din ng kaso ng leptospirosis. So kailangan natin hong ingatan maging ang ating mga kalusugan. So bukod sa leptospirosis, kapag panahon ng tag-ulan, meron din hong kalimitan, sumasabay ho dyan yung pagtaas din ng kaso ng dengue. At para masolusyonan ho yan, kailangan nating linisan yung ating kapaligiran. Diba, iwasan ho natin yung pagtatapon ng basura. Diyos ko, 2026 na, ginagawa pa rin yan ng iba. Maging responsable ho tayo sa ating pag-handle ho natin ng basura. Itapan ho natin sa tamang tapunan. Sa mga commuter, hindi naman siguro mabigat, diba? Para ibulsa muna o ilagay muna sa ating mga bit-bit na bag yung mga basura at itapon na lamang natin ito kapag nakarating na tayo sa ating pupuntahan o kapag tayo ay nakauwi na. Diba yung mga ganitong maliliit na bagay, malaki ho ang epekto nito. Kasi kung iisipin ho natin na balat lang naman yan ng candy. Ngayon lang naman ako nagtapon ng bote sa kalsada. Kung lahat ho tayong mga Pilipino ganyan ang mindset, talagang
Magagalit ho talaga ang inang kalikasan. Talagang magbabaha ho sa mga kalsada. Kasi kahit anong linis ho ng mga otoridad, kahit anong gawing declogging operation, kung patuloy naman ang pagtatapon natin ng mga basura, magbabara ho talaga yan. At bukod ho dyan, kung kayo po ay nasa bahaing lugar, ihanda ho ninyo ang inyong mga go bag. Diba? Hindi lang ho yan tuwing panahon ng lindol. Sa lahat ho ng uri ng kalamidad, pwede ho nating mapapakinabangan ho natin ang go bag. So, i-ready na ho natin yung mga flashlight. At syempre, kailangan may baterya. Mga ekstrang malilinis sa damit, first aid kit, stock ng gamot at pagkain. Para ho sa mga oras na tayo po ay pinalilikas ng mga otoridad, hindi na ho tayo mahihirapan, 'di ba, sa paghahakot ng gamit, at para matiyak natin na kahit tayo po ay pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center, may maayos ho tayong mga kagamitan. At of course, sa panig ho ng lokal na pamahalaan sa barangay level, especially sa mga nasa sangguniang kabataan. Diba? Ito po yung tamang panahon para magpakitang gilas ho tayo, especially ngayong extended ho ang inyong termino, diba? So mas maging active po sana tayo sa community service. Pagtuunan ho natin ng pansin yung mga mas makabuluhang. I'm sure marami sa inyo ang marami tayong programang gustong maipatupad, Marami tayong mga programa para sa mga kabataan. At maganda ho yan, diba, na nagfo-focus tayo sa kalinangan ng mga kabataan. Pero sa panahong ito, maganda din na pagtuunan natin ng pansin yung mga paglilinis po ng kapaligiran, paghahanda sa ating mga nasasakupan sa panahon ng tag-ulan. Ay magandang gabi muna sa ating mga tambay sa ating Facebook Live. Good evening kay Dersan, kay Ria Soto. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Good evening din kay Gael EZ. Ayan, kay Tristan Wyatt Gulay, sa ating mga loyal listeners, kay Anthony Abrenica, kay Carlos Miranda Jr., kay Miriam Navarro. O yan, dyan daw ho sa area ng Merville sa Parañaque City. Grabe naman daw ang alinsangan ng panahon. Ayan, good evening kay Willie Relador. Ayan, kay Kuya JP Acuña, sa kanyang family, ayan, kina Nanay Vicky, kay Niana May Bolang, kay Arnie Acuña, Irene, kay Tita Rowena at Pablito Reyes, kay Renica Jojo at Joel Nicolas, kay Tita Rosario Carrion at kay Carrie Perez. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Good evening din kay Arman Velus, kay Ate Beth Gray. Ayan. Manila, I keep coming back to Manila. Dahil nga po inanunsyo na ng Pag-asa yung habagat season, importante ho na maging informed tayo. Madalas ho kasi sa social media, lalo ngayong grabe na ho ang paglaganap ng fake news, ng disinformation, sinabayan pa ng ginamitan pa yan ng artificial intelligence. Sana ho doon lamang po tayo mag-antabay ng impormasyon sa mga lehitimong mga sources, tulad ho ng DOST Pag-asa. At of course, dito po sa DZRH News, antabayanan po ninyo, dyan po tayo mag-monitor ng tamang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Ang nangyayari ho kasi, nagkokos po ng panik sa publiko kapag nakakita ho ng mga clickbait, kung tawagin, na mga headline. Diba? Yung mga nagtaas lang ng, sinabi lang na posibleng umabot sa signal number 4. Doon sa mga nais magkalat ng maling impormasyon sa kanila, signal number 4 na agad.
life-threatening na agad yung impormasyon na kanilang ipinakakalat at napakadelikado po nito. So, importante ho, no, napakahalaga po na tayo po ay informed, properly informed at na nakatutok tayo, di ba, sa mga credible, mga mapagkakatiwalaang news outfit. Tingnan ho dyan, of course, ang DZRH News. At bukod po dyan sa pagiging informed, kailangan ho handa ho tayo. Ano? Again, paulit-ulit tayo sa mga kababayan natin kapag tayo po ay pinalikas na, tayo po ay sumunod sa mga otoridad. Sa panig ho, higit sa lahat, sa panig po ng mga ahensya ng pamahalaan, sa mga nakaupo po sa pwesto, tiyakin ho natin na-allocate ho natin ng maayos ang pondo ng bayan para ho hindi po mag-suffer ng sobra ang ating mga kababayan, especially sa mga lugar na talagang binabaha. Ayan po kay Flor Fernandez dyan ho sa Holy Spirit, Quezon City. Since 1984 pa daw, konting ulan lang lubog agad sa baha. Diyan naman sa likod daw ng TUP Manila, malinis na daw karamihan ng na-dengue sa TUP dyan, nanggagaling ang lamok. So maging proactive ho ang mga local government unit, diba? Anyway, ingat-ingat ho sa ating mga kababayang nasa biyahe. Dito na po nagtatapos ang ating programang Sapul Sabado. Magkarinigan ho tayo tuwing Sabado pa rin, alas 7 ho ng gabi para po sa programang Hanap Buhay Diaries. At of course, tuwing alas 9 ng gabi dito po sa Sapul Sabado. In the meantime, maraming salamat ho sa tumutok at nakinig sa ating programa, sa buong pwersa ho ng DZRH News, sa ating Radio Tech at Television Tech. Maraming salamat po. Muli, ito po si Kyle Bulyas. Susunod na po ang programang Gabi ng Misteryo. Naman nyo ho dyan si Sir Ray. Kay Ray Sibayan. Oras po natin, 1 minuto na lang bago mag alas 10 ng gabi.